Sa isang lupain na pinadapan ng digmaan at mahika, si Aiko, ang punong estratehiya ng hukbo ng hari ng mga demonyo. Nakatayo bilang isang enigma, kinakatakutan ng kanyang mga kaaway at iginagalang ng mga demonyo, kilala si Aiko sa kanyang tactical na henyo at kalupitan. Gayunpaman, nagdala siya ng isang lihim na maaaring sumire sa kanya. Hindi siya demonyo. Pinalaki ng isang maalamat na demon mage na si Lon Bulk, si Aiko ay, sa katunayan, tao, isang katotohanan na itinagong niya dahil sa takot sa kamatayan. Sa bisperas ng isang malaking laban, natagpuan ni Aiko ang kanyang sarili. Sa silid ng digmaan kasama ang mga pangunahing general ng hari ng mga demonyo. Ang kaharian ng Arsnem ang kanilang target. Si Goroth, isa sa mga pinakamabagsik na commander ng hari ng mga demonyo, ay sabik na sa pagdanak ng dugo. Sinunog ni Will ang lungsod hanggang sa maging abo. Ipinahayag ni Goroth, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagnanasa para sa karahasan. Si Aiko, gayunpaman, ay may ibang mga plano. Kung ililigtas natin ang mga sibilyan at kukunin ang lungsod ng buo, makakakuha tayo ng mga mapagkukunan upang patatagin ang ating pamumuno. Ang pagwasak sa lahat ay magdudulot lamang ng pagtutol. Goroth ay ngumisi. Awa, lumalambot ka na, Aiko. Pero alam ni Aiko ang mas mabuti, hindi siya interesado sa awa para sa sariling kapakanan, kahit na ang kanyang puso ay sumasakit para sa mga inosenteng buhay na nahuli sa gitna ng putukan. Ang kanyang argumento ay tungkol sa estratehiya, kontrol, hindi kaguluhan, ang susi sa pangmatagalang dominasyon. Ang talakayan ay naputol nang dumating ang isang mensahero, tinawag si Aiko sa Demon King. Sa silid ng trono, ang hangin ay puno ng kapangyarihan. Ang hari ng mga demonyo ay nakatayo sa ibabaw ni Aiko. Isang napakalaking figure na nababalot ng anino at apoy. Ang lungsod ng Arsnem, ang Demon King ay umuungal. Bukas ito babagsak, yumuko si Aiko. Oo, aking Panginoon, sa umaga, magiging iyon na ito. At ang mga nakaligtas, tinanong ng hari, pinanatili ni Aiko ang kanyang boses na matatag, maingat, sila ay mabubuhay upang maglingkod sa iyo. Upang muling itayo sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang titig ng Demon King ay huminto kay Aiko ng mahabang sandali. Parang naghahanap ng isang bagay. Sa wakas, bahagya siyang tumango. Mabuti, huwag mo akong bigin, Aiko. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, pinangunahan ni Aiko ang mga puwersa ng Demon King sa labanan. Ang kanyang mga estratehiya ay nagtagumpay ng perpekto, at pagsapit ng gabi, bumagsak na si Arsnem. Tapat sa kanyang salita, inutusan ni Aiko na iligtas ang mga sibilyan, sa kabila ng mga protesta mula sa mga komandante tulad ng Goroth, na uhaw sa higit pang pagkawasak. Habang naglalakad si Aiko sa mga guho ng lungsod na gabi, nakita niya ang epekto ng digmaan sa mga tao nito. Lumipas ang mga linggo, at inatasan ng Demon King. Aiko na may bagong hamon, ang muling pagtatayo ng Arsnem. Nagmungkahi si Aiko ng isang radikal na bagay. Mga demonyo at tao na nagtutulungan upang ibalik ang lungsod. Ang kanyang ideya ay sinalubong ng matinding pagtutol. Si Lady Sira, isang mataas na ranggong general, ay hinarap siya. Mga tao at demonyo na nagtutulungan. Hindi ito natural, hindi nila tayo kailanman pagtitiwalaan. Manatiling kalmado si Aiko, kahit na mabilis ang takbo ng kanyang isipan. Hindi nila kailangang magtiwala sa amin, sagot niya. Kailangan nilang matakot sa alternatibo. Ang muling pagtatayo ng lungsod ay magpapakita sa kanila na mas malakas tayo kapag nagkakaisa. Ang hari ng mga demonyo. Laging praktikal, pinayagan ito, naiintriga sa hindi pangkaraniwang pamamaraan ni Aiko. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Aiko, unti-unting bumangon ang lungsod mula sa kanyang abo, kasama ang mga demonyo at mga tao na nagtatrabaho ng magkasama. Ngunit, hindi lahat ay sumang-ayon. Pinanood ng mga general ng demonyo si Aiko. Malapitan, lumalaki ang kanilang pagdududa. Isang araw, isang katulong na nagtatrabaho sa silid ni Aiko ay nagsimulang mapansin ang mga kakaibang bagay tungkol sa kanya. Siya ay iba sa ibang mga demonyo, mas mabait, mas tahimik, at mas mapanlikha. Lalong lumalim ang kanyang mga pagdududa nang aksidenteng makita niya ang isang sulyap ng kanyang tunay na anyo. Tao, kahit sandali lang. Nagtaka siya sa gulat, agad na naisip ni Aiko kung ano ang nangyari. Sinalubong siya sa madilim na pasilyo, ang boses niya ay malambot ngunit matatag.
Nakita mo na ang labis, ang katulong ay nanginginig, halata ang kanyang takot. Sumpa, hindi ko sasabihin kan inuman, kumunot ang mga mata ni Aiko, tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Maaari niyang patayin siya at patahimikin ang panganib, o maaari niyang pagkatiwalaan siya. Habang nagpapatuloy ang muling pagtatayo ng Arsnum, tumitindi ang tensyon sa hanay ng Demon King. Nagsimula si Gorth at ang iba pang mga general na magkalat ng mga chismis tungkol sa katapatan ni Aiko, binabantayan ang bawat galaw niya. Hindi pa nila mapatunayan ang anuman, pero ang bulungan ng pagtataksil ay lumalakas na. Alam ni Aiko na nauubos na ang oras. Ang kanyang lihim ay parang oras na bomba, at ito ay usapin na lang ng panahon bago may sumubok na ilantad siya. Samantala, ang kanyang plano na pag-isahin ang mga tao sa mga demonyo ay nagbubunga na. Mga palatandaan ng tagumpay. Ang lungsod ay halos ganap nang naitayo muli, at sa kauna-unahang pagkakataon, tila isang marupok na piraso. Posible. Ngunit alam ni Aiko na ang kapayapaan ay isang mapanganib na ilusyon, isang maling hakbang, at lahat ay maaaring mag-crumble. Ang pirasong ito ay marupok, kung hindi natin babaguhin ang kalagayan, ito ay mababasag. Nag-atubili ang kasambahay, saka nagtanong, sa tingin mo ba talaga ay pwedeng magsama ang mga demonyo at tao? Aiko, lumingon sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Hindi ko alam, pero kailangan kong subukan. Tulad ng lungsod ay, malapit nang matapos, muling tinawag si Aiko sa silid ng trono ng Demon King. Ang hari, narinig ang mga bulong-bulungan ng kaguluhan sa kanyang mga general. Aiko, ang bulong ng hari, may mga bulong-bulungan na. Nawawalan ka ng kontrol. Totoo ba iyon? Malalim na yumuko si Aiko, tinatakpan ang pagkabalisa na umiikot sa loob. Siya, hindi. Aking Panginoon, halos na ibalik na ang lungsod, at ang iyong kapangyarihan ay magiging higit pa sa dati. Pinagmasdan siya ng Demon King ng mahabang sandali bago sa wakas ay tumango. Pero alam ni Aiko ang panganib. Malayo pa sa katapusan. Sa sandaling matuklasan ng hari o ng kanyang mga general ang kanyang tunay na pagkatao, ito ay ibig sabihin ang kanyang kamatayan. Ang kanyang posisyon ay delikado, at habang siya ay naging mas matagumpay, lalong lumalapit siya sa pagiging lantad. Sa huli, si Aiko ay nasa isang sangandaan. Nagtayo siya muli ng isang lungsod at nagbukas ng isang mahinang piraso, ngunit ang mga puwersang laban sa kanya ay papalapit na. Ang kanyang lihim, kung mabubunyag, ay magdudulot sa kanyang pagbitay. Ngunit, kung hindi siya kumilos kaagad, lahat ng progreso na kanyang nagawa patungo sa pagkakaisa sa pagitan. Ang mga tao at demonyo ay magugulo. Ang puso ni Aiko ay mabigat sa bigat ng kanyang mga desisyon. Kailangan niyang magpas siya, magpapatuloy ba siyang maglingkod sa Demon King, namumuhay sa patuloy na takot na madiskubre? O baka, kumuha siya ng pinakamalaking panganib, ipinapakita ang kanyang tunay na kalikasan sa isang desperadong pagtatangkang bumuo ng isang pangmatagalang kapayapaan. Ang hinaharap ay hindi tiyak, at ang susunod na hakbang ni Aiko ay hindi lamang magtatakda ng kanyang kapalaran kundi pati na rin ang kapalaran ng isang buong mundo na nasa bingit ng digmaan. Sa isang mundong pinagdadaanan ng digmaan, kung saan ang mga tao at demonyo magsikap para sa kontrol, ang balanse ng kapangyarihan ay nasa bingit. Kabilang sa mga pangkat ay si Rosaria, isang kaharian na nasasangkot sa labanan, na ang mga alyansa ay napipaga sa ilalim ng presyon ng nalalapit na pagsalakay. Ang kwento ay nakatuon sa isang mataas na pusta na salpukan sa pagitan ng dalawang dakilang puwersa, na may mga tauhang nahahatak sa kaguluhan mula sa bawat panig. Ang eksena ay nagsisimula sa isang pag-akyat. Pakiramdam ng kagipitan habang nagtitipon ang mga sundalo para sa labanan. Kabilang sa kanila ang isang misteryosong taktiko, na ang papel sa digmaan ay higit pa sa kung ano ang nakikita. Ang estratehiyang ito, kalmado at mapanlikha, ay naatasan sa pamumuno sa mga puwersa ni Rosaria tungo sa tagumpay laban sa hukbo ng demonyo. Ang kanilang lider, ang Mahiwaga, ang Diyos Kabayo, ay nagtatangkang pag-isahin ang kaharian, ngunit ang anino ng pagtataksil ay bumabalot sa larangan ng digmaan. Habang naghahanda ang mga hukbo, nakikita natin ang iba't ibang mga tauhan na nahuhulog sa bitag ng labirintong ito. May mga sundalo na naglalaro ng sugal sa isa't isa, sila'y pagod na pagod, naghahanap ng mga pampalipas oras. Sa mga laro ng pagkakataon,
Isang tao ang tumaya ng natitirang barya niya, umaasang swertehin, ngunit nawala ang lahat sa isang laro na niluto laban sa kanya. Sa kaguluhan ng digmaan, ang tiwala ay isang bihirang yaman. Isa sa mga sundalo inaakusahan ang isa ng pandaraya, na halos humantong sa isang labanan, ngunit bago pa man maglabanan, ang commander nakikialam. Pinapaalala niya sa kanila ang tunay na kaaway, hinihimok ang pagkakaisa laban sa mga demonyong nagbabanta sa kanilang mga tarangkahan. Samantala, sa kaloob-looban ng silid-digmaan ng Rosaria, nagdedebate ang konseho ng kaharian tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Ang mga puwersa ni Rosaria ay bumuo ng isang marupok na alyansa sa isang kalapit na estado, sa ilalim ng sinaunang gintong kasunduan, isang kasunduan na ipinangako na protektahan ang isa't isa sa panahon ng krisis. Ngunit ang alyansang ito ay hindi nang walang mga bitak nito. Hindi lahat ay nagtitiwala sa kaharian sa tabi, pinaghihinalaan na baka naglalaro sila ng pareho. Mga panig, isa sa mga tagapayo ang nagbanggit ng posibilidad na maaaring ipagkanulo sila ng kalapit na kaharian. Bago pa man umatake ang hukbo ng mga demonyo, tumaas ang tensyon habang nag-aaway ang mga commander kung dapat magsagawa ng maagap o magtiwala sa kasunduan. Sa puso ng talakayang ito sa estratehiya ay isang matalim katulong sa gubat, tit. Hindi katulad ng kanyang simpleng anyo, hindi siya karaniwang katulong. Ang kanyang matalas na dila at matalas na talino ang nagpapahintulot sa kanya na magmanyobra sa politika ng digmaan. Ang kanyang amo, isang mataas na ranggo, noble, umaasa sa kanyang pananaw upang mag-navigate sa lalong komplikadong sitwasyon. Tit. Laging mapanuri, binalaan ang kanyang amo na delikado ang posisyon ni Rosaria. Ang mga especially iyan ng kaaway ay maaaring pumasok sa kanilang hanay, nagbibigay ng impormasyon sa mga demonyo. Habang papalapit ang labanan, tayo'y lumilipat sa mga linya ng labanan. Ang mga sundalo ng Rosaria ay naghahanda para sa hindi maiiwasang labanan. Ang ilan ay may karanasan. Mga veterano, pinatigas ng mga taon ng labanan, habang ang iba ay mga batang bagong recruit, halos mga bata pa lamang na nanginginig sa takot. Ang komandante ay nagbigay ng talumpati upang pasiglahin ang kanilang mga espiritu. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang pagkabalisa ay nag-aalab. Alam nilang laban na laban sila. Bigla, may sigaw na umabot sa kampo, bumalik ang isang scouting party na may malungkot na balita. Ang mga puwersa ng demonyo ay nagsimula na ng kanilang paglusob, at mas malapit sila kaysa inaasahan. Ang mga sundalo ay nagmamadali upang ihanda ang kanilang mga depensa, ang mga pansamantalang kuta ay halos hindi magkasama. Ang mga pader ay nagiging gumuho, at mababa ang moral. Habang naghahanda ang hukbo para sa epekto, lumilipat ang eksena sa isang lihim na pulong sa kaloob-looban ng mga hangganan ng Rosaria. Ang tagapagtaktika, kasama ang ilang pinagkakatiwalaang mga tagapayo, nagkikita ng lihim upang talakayin ang isang mapanganib na plano. Nalaman nila na maaaring may traidor. Kabilang sa kanila, may isang nagbibigay ng impormasyon sa hukbo ng demonyo. Ang taktiko ay may hinala na ang mga demonyo ay ginagabayan ng isang tao na may malalim na kaalaman sa mga depensa ni Rosaria. Ngunit ang pagkakakilanlan ng especially iyan na ito ay nananatiling misteryo. Ang tensyon sa silid ay ramdam, na lahat ay nagtataka kung sino sa kanila ang maaaring nagtataksil doon. Ang plano, kahit na mapanganib, kabilang dito ang pagpapadala ng isang maliit, elite na grupo sa likod ng mga linya ng kaaway upang patumbahin ang pinuno ng hukbo ng mga demonyo. Bago sila makapag-atake, kung magtatagumpay, maaari nitong pahinain ang moral ng kaaway at bigyan si Rosaria ng bentahe. Kung mabago sila, maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa buong kaharian. Tit. Kahit isang simpleng katulong, ay tinawag upang tumulong sa misyon na ito. Ang kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang makisama. Gawing perpektong especially iya siya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siyang sumali sa lihim na operasyon. Habang umaalis siya kasama ang grupo, mabilis ang takbo ng kanyang isip sa mga posibleng kahihinatnan ng pagkatalo. Ang kapalaran ni Rosaria ay nakasalalay na ngayon, sa bahagi, sa kanyang mga balikat. Balik sa larangan ng digmaan, ang hukbo ng demonyo. Lumilitaw sa abot tanaw, ang kanilang bilang ay napakalaki at nakakatakot. Ang mga sundalo ng Rosaria ay inihahanda ang kanilang mga armas, mga puso na kamakalabog sa kanilang mga dibdib.
Kabilang sa kanila ay isang batang sundalo, si Isaac, na hindi pa kailanman nakakita. Labanan noon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang espada, pinapanood ang paglapit ng kaaway. Samantala, ang lihim na koponan ni Titay ay nakapasok na ng malalim sa likod ng mga linya ng kaaway. Sinsisidlan nila ang dilim, madilim na mga gubat, iniiwasan ang mga patrol ng mga sundalong demonyo. Malapit na ang kanilang target, pero ganon din ang panganib. Bago pa man sila sumugod, inambush ang koponan. Malinaw na inaasahan ng mga demonyo sila, isang matinding labanan ang naganap, kung saan si Tit at ang kanyang mga kasama ay desperadong nakikipaglaban upang makaligtas. Nagawa nilang talunin ang kanilang mga umaatake, ngunit sa malaking halaga, ang kanilang bilang ay labis na nabawasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang nag-iisang mandirigmang tao ang nahuli ng hukbo ng mga demonyo. Ang mandirigma na ito ay hinahatak sa harap ng isa sa mga commander, isang nakakatakot na figure na may madilim na aura na nagtataksil. Kanilang napakalaking kapangyarihan. Nagsisimula ang interogasyon sa pagdemand ng demonyo ng mga sagot. Sino ang nagpadala sa'yo? Ang commander ay nagngangalit, ang boses ay puno ng pagdududa. Bakit ka nagtatago sa aming mga hanay? Para bang papatayin mo ako? Ang tao ay mananahimak, hindi nais ipagkanulo ang kanilang mga kasama. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang demonyo sa kanyang pagpapahirap, ang eksena ay pinutol ni Lilith. Isang kapwa-demonyo at malapit na kasama ng commander. Si Lilith ay hindi lamang nagdududa sa tao kundi din may galit, malinaw ang kanyang selos. Inakusahan niya ang commander na masyadong maraming oras ang ginugugol sa bilanggo. Nagpapakita ng hindi kinakailangang interes sa isang tao na napakaliit. Meron ka sa akin, pagkatapos ng lahat. Banibiro niya, ang boses niya ay halo ng kalikutan at puot. Ang tensyon na ito sa pagitan ni Lilith at ang commander ay nagbubunyag ng mas malalalim at mas komplikadong relasyon sa loob ng hanay ng mga demonyo. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, ang mandirigmang tao ay nagsisimulang magtipon ng impormasyon tungkol sa mga galaw ng hukbo ng demonyo. May nabanggit na isang traidor sa loob ng kaharian ng tao, isang tao na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa ang mga demonyo, na maaaring magdulot ng pagbagsak ni Rosaria. Samantala, sa kaharian ng Rosaria, may isang strategist na nagtatrabaho. Isang lihim na misyon ang pinaplano upang makapasok sa kuta ng demonyo at alisin ang banta mula sa loob. Sa gitna ng misyon na ito ay si Tit. Isang matalino at mapamaraan na kasambahay na may lihim na pagkakakilanlan ay isang bihasang especially iya. Ang kanyang gawain ay tuklasin ang traidor sa mga tao at sabotahehin ang mga plano ng hukbo ng mga demonyo. Habang umuusad ang kwento, nakikita natin si Tit. Sumabak sa mapanganib na misyon na ito. Naglalakbay siya sa mapanganib na teritoryo, dumadaan sa mga patrol ng kaaway. At nakikisama sa mga puwersa ng demonyo. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga malapit na tawag, kung saan ang pagtuklas ay ilang segundo na lamang ang layo, ngunit ginagamit niya ang kanyang mabilis na pag-iisip upang makaiwas sa pagkakahuli. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagdadala sa kanya palapit sa puso ng operasyon ng hukbo ng mga demonyo, ngunit ipinapakita rin ito kung gaano kalawak at kalakas ang kanilang mga puwersa talaga. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ipinapakilala sa atin ang mga panloob na proseso ng hukbo ng demonyo. Ang kanilang mga puwersa ay pinamumunuan ng isang napakalakas na demonyo na pinuno ng digmaan na may ganap na katapatan at takot mula sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, kahit sa kanilang hanay, mayroong pakiramdam ng kawalang tiwala. Ang mga demonyo ay may kamalayan sa posibilidad ng isang especially iya at ang tensyon sa pagitan ni Lilith at ng commander. Lumalaki. Ang commander, bagaman walang awa, ay nagsisimulang magtaka sa katapatan ng mga pinakamalapit sa kanya. Sa labanan, ang mga sundalo ng Rosaria ay naghahanda para sa hindi maiiwasang laban sa demonyo. Hukbo kabilang sa kanila ay isang batang, walang karanasang sundalo, halos bagong tapos sa pagsasanay, na itinulak sa puso ng hidwaan. Ang kanyang takot ay kapansin-pansin habang nakatayo siya ng magkatabi sa mga bihasang mga veterano, ngunit alam niya na ang kaligtasan ay mangangailangan ng bawat patak ng tapang na kaya niyang ipunan. Habang papalapit ang labanan, lalo pang nagiging mapanganib ang misyon ng pagsisiksik ni TD. Sa wakas ay narating niya ang kuta ng general ng demonyo, kung saan natuklasan niya ang tunay na lawak ng kaaway.
Mga plano. Ang general, isang napakalaki at nakakatakot na figure, ay naghahanda na ilunsad ang isang nakapipinsalang pagsalakay kay Rosaria. Ngunit may iba pang bagay, isang lihim na sandata na maaaring magbago ng takbo ng digmaan sa pabor ng demonyo. Alam ni Tit na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa isang tensyonado at nakakabinging eksena, siya at ang kanyang maliit na grupo ay nagawang sabutahehin ang mga plano ng general na demonyo, sinindihan ang mga pangunahing supply, at nagtatanim ng maling impormasyon na nalilito ang mga puwersa ng kaaway. Ang gawaing ito ng sabotahe ay nagdudulot ng isang napakahalagang punto ng pagbabago sa laban. Habang umuusad ang kwento, nakikita natin ang mga puwersang tao na humaharap sa demonyo. Puno ng hukbo. Ang labanan ay matindi, na parehong nagdurusa ng malalaking pagkalugi ang magkabilang panig. Mga sundalo ni Rosaria, kahit na kulang sa bilang, lumalaban gamit ang lahat ng mayroon sila. Ang batang sundalo na nakilala natin kanina ay natagpuan. Sarili niya sa gitna ng labanan, halos hindi makaligtas sa bawat sagupaan. Pero malinaw, na sa kabila ng kanilang determinasyon, nahihirapan ang mga tao na mapanatili ang kanilang posisyon. Sa isang dramatikong pagliko, hinarap ni Tit at ng kanyang koponan ang mismong general ng demonyo. Ang labanan sa pagitan nila ay matindi, ngunit sa pamamagitan ng matalinong taktika at matinding determinasyon, nagawa nilang talunin ang general, itinatapon ang mga puwersa ng demonyo sa kaguluhan. Ang tagumpay ay mahirap makamit, at si Tit ay pagod na pagod, ngunit matagumpay. Gayunpaman, kahit sa sandaling ito ng tagumpay, may pakiramdam na ang tunay na digmaan ay malayo pa sa katapusan. Sa Rosaria, ipinagdiriwang ng kaharian ang kanilang pansamantalang tagumpay. Ang mga sundalong nakaligtas, bumalik bilang mga bayani, ngunit ang emosyonal na pasanin ng digmaan ay halata sa kanilang mga mukha. Ang batang sundalo, ngayon ay pinalakas ng laban, nagmumuni-muni sa mga kasama niyang nawala at sa mga sakripisyong ginawa. Samantala, si Tit, na may mahalagang papel sa misyon, ay nag-iisip tungkol sa mga susunod na hakbang. Ang taksil sa loob ng kaharian ay malaya pa rin, at ang hukbo ng demonyo, bagaman hamina, tiyak na muling magbubuo. Ang commander ng demonyo, na nawalan ng isa sa kanilang mga pangunahing general, ay nangangakong maghihiganti. Si Lilith, na puno pa rin ng selos, ay kinuha ito bilang pagkakataon upang manipulahin ang sitwasyon. Lalo pang pinapabilis ang pagkilos ng commander na maging pabigla-bigla. May lumalawak na hidwaan sa loob ng hanay ng mga demonyo. Habang ang mga laban para sa kapangyarihan at mga personal na alitan ay lumalabas. Sa isang madilim at magulong mundo, dalawang magkalabang hukbo ang naghahanda para sa isang mahalagang labanan. Ang tuso at walang awa na general na si Bastio ay namumuno sa kanyang mga tropa laban sa mga nakakatakot na puwersa ng General Zephyro, isang matatag na pinuno na ang kalmadong anyo ay nagtatago ng kanyang nakamamatay na kapangyarihan. Bastio ay pinataksil ang kanyang mga kaaway, kumpiyansa na ang kanyang timpla ay tiyak na magdudulot ng kanilang kapahamakan. Gayunpaman, ang mga sundalo ni Zephyro, tatalaban sa lason, na nagpapakita na sila ay may kasamang antidote, pinipigilan ang plano ni Bastio. Masamang balak ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay nagalit kay Bastio, na palaging sanay sa panalo. Sa pamamagitan ng panlilinlang, ang dalawang general, na dati magkaalyado, ay ngayon nagtatagisan sa isang duelo na magpapasya sa kapalaran ng kanilang mga hukbo. Bawat panig ay may kontrol sa isang legion ng mga mahiwagang sundalo, at ang kanilang layunin ay simple. Puksain ang kalabang hukbo. Habang naghahanda sila para sa huling labanan, ang isip ni Bastio ay napapadpad sa ang kanyang mga nakaraang pagtataksil, na alam niyang wala siyang mapagkakatiwalaan, kahit ang kanyang mga sariling tauhan. Siya ay nag-iisip sa mga sakripisyong ginawa niya, kabilang ang pagtataksil sa kanyang pinakamalapit na mga kaalyado para sa kapangyarihan. Samantala, nananatiling nakatuon si Zephyro, alam na ang kinalabasan ng labang ito ay maaaring magpasya sa hinaharap ng kanilang gyerang sinalanta. Lupa, siya ay pinili ng isang mas mataas na kapangyarihan upang mamuno, at ang kanyang pakiramdam ng tungkulin ay nagtutulak sa kanya na lumaban. Para sa ikabubuti ng nakararami, kahit na tila laban na laban siya. Habang nagsisimula ang labanan, inilunsad ng mga puwersa ni Bastio ang isang nakasisirang pag-atake gamit ang isang makapangyarihang bagong sandata, isang imbensyon na nilikha
Mula sa pinakamadilim na mahika sa teknolohiya. Ang kanyang mga sundalo, pinalakas ng kanyang masasamang taktika, ay lumalaban ng matindi. Ngunit si Sephiroth, sa kanyang kalmado at maingat na asal, ay nag-aayos ng isang napakagandang kontra-estratehiya. Umaasa sa katapatan at lakas ng kanyang mga sundalo. Ang labanan ay patuloy na nagaganap sa magkabilang panig, nagdaranas ng malubhang pagkalugi. Sa kabila ng tila pagkakaroon ng kalamangan si Bastio, isang misteryosong puwersa. Nang hihimasok, naging malinaw na ang kapalaran ng parehong general ay nakatali sa mga puwersang lampas sa kanilang kontrol. Mga puwersang nagmamanipula sa takbo ng hidwaan na ito mula sa likod ng mga anino. Sa huli, napipilitang harapin ni Bastio ang katotohanan na ang kanyang ambisyon at pagtataksil ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Sa harap ng pagkatalo, binigyan siya ng isang makapangyarihang tao ng pagpipilian, sumuko at mabuhay, o lumaban. Hanggang kamatayan at mawalan ng lahat. Ang kanyang desisyon ay huhubog sa hinaharap ng mundo. Si Sephiroth ay nakatayo ng matagumpay, ngunit alam niyang malayo pa ang katapusan ng digmaan. Habang siya ay naglalakad palayo mula sa labanan, ang bigat ng pamumuno at ang mga sakripisyo ng kanyang mga sundalo ay mabigat na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Ang labanan ay maaaring nanalo, pero ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa isang mundo kung saan magkasamang naninirahan ang mga tao at demonyo, isang natatanging layunin ang lumilitaw, ang paghahanap para sa kapwa pagkawasak. Sa pagitan ng dalawang lahi, ang pangunahing tauhan, isang demonyo, ay naglalayo na lumikha ng isang lungsod kung saan parehong uri ay maaaring umunlad at sa huli ay makibahagi sa kanilang mga pagkatalo. Ang ambisyosong planong ito ay nagtatakda ng entablado para sa isang komplikado interaksyon sa pagitan ng dalawang grupo. Nagsisimula ang kwento sa pagtalakay ng pangunahing tauhan sa pagbuo ng isang lungsod na magiging larangan ng labanan para sa mga tao at demonyo. Ang mga tauhan ay nagpapahayag ng kanilang pag-asa para sa masaganang ani sa isang komunidad kung saan hindi na magiging alalahanin ang seguridad sa pagkain. Mayroong pokus sa agrikultura, kung saan iba't ibang pananim ang palalakihin sa isang umiikot na sistema. Tinitiyak na lahat ay may sapat na makain. Ang pagmamahal ng bida sa labanos ay nagpapahiwatig ng magaan na pakiramdam. Dampi sa gitna ng mga seryosong tono. Habang umuusad ang mga plano, nagiging malinaw na ang tagumpay ng. Ang pagsisikap na ito ay nakasalalay sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang lahi. Gayunpaman, nagkakaroon ng mga hamon kapag ang pangunahing tauhan ay nakakaranas ng pagtutol mula sa mga kapwa demonyo at tao. Ang mga tensyon ay tumitindi habang pareho. Nag-aalala ang mga grupo na maaaring mawala ang kanilang natatanging mga pagkakakilanlan at kultura sa proseso ng pagsasama. Magkasama, isang mahalagang sandali ang nagaganap kapag nagmumuni-muni ang pangunahing tauhan tungkol sa kanilang pangarap ng isang mapayapang lipunan. Gayunpaman, habang lumalalim ang kwento, nalaman nila ang nalalapit na banta mula sa makapangyarihang hukbo ng mga demonyo. Kilala sa kanilang napakalakas na lakas. Ang pangunahing tauhan ay napagtatanto na, kung hindi nila pagsamahin ang kanilang mga puwersa ng epektibo, ang pangarap ng isang pinagsamang hinaharap ay maaaring mapahamak. Sa gitna ng lumalalang alitan, lumipat ang kwento sa isang pulong kasama ang mga duwende, mga bihasang manggagawa na magtaglay ng kaalaman upang lumikha ng mga kinakailangang armas para sa nalalapit na labanan. Naiintindihan ng pangunahing tauhan na upang mapunan ang agwat ng kapangyarihan sa hukbo ng demonyo. Dapat nilang ipunan ang mga duwende para sa kanilang layunin. Ang mga duwende, gayunpaman, ay may sarili nilang mga pagdududa tungkol sa pakikipagtulungan sa mga demonyo at tao. Sa pagsisikap na kumbansihin ang mga duwende, binibigyang diin ng pangunahing tauhan ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan para sa ikabubuti ng nakararami. Ang pitch na ito ay naglalarawan ng maselang balanse ng kapangyarihan at ang pangangailangan para sa pagkakaisa sa pagharap sa isang karaniwang kaaway. Ang mga duwende, na nararamdaman ang bigat ng kanilang mga nakaraang pagtataksil, ay nananatiling nagdududa ngunit naaakit sa ideya ng muling pag-angkin ng kanilang nawawalang pamana. Habang umuusad ang pag-uusap, ang pangunahing tauhan ay nahaharap sa kawalang tiwala at pagdududa. Ipinahayag ng mga duwende ang kanilang pag-aatubili na gamitin lamang bilang mga kasangkapan sa patuloy na digmaan. Dito, binibigyang diin ng kwento ang mga makasaysayang hinanakit na umiiral sa pagitan ng
mga lahi at ang mga bakas ng mga nakaraang alitan. Ang pangunahing tauhan ay kailangang mag-navigate sa mga tensyonadong dinamika na ito. Ipinapakita ang kanilang sinseridad at ang posibilidad ng isang pinagsamang hinaharap. Ang kwento ay lumalalim habang isinasalaysay ang mga plano para sa susunod na pakikidigma. Ang pangunahing tauhan ay nag-iisip kung paano pag-isahin ang mga puwersa at patatagin ang kanilang posisyon laban sa hukbo ng mga demonyo. May pakiramdam ng kagipitan habang naghahanda sila para sa labanan, alam nilang nauubos na ang oras. Ang kwento ay nagkakaroon ng mahalagang pagbabago nang ipakilala ang isang hari ng mga duwende, na naglalagay ng mas mataas na pusta. Ang kanyang potensyal na pakikilahok ay maaaring magbalanse ng kapangyarihan pabor sa alyansa ng mga pangunahing tauhan. Gayunpaman, ang mga alalahanin ng hari ng mga duwende ay sumasalamin sa mga alalahanin ng kanyang mga kamag-anak, na nagdadala ng komplikasyon sa paghahanap ng pangunahing tauhan para sa pagkakaisa. Dapat hindi lamang nila siya kumbensihin kundi patunayan din na ang alyansa ay nakatayo sa batayan ng paggalang sa isa't isa at mga layunin na pinagsasaluhan. Habang umuusad ang kwento, mga tema ng katapatan, pagkakakilanlan, at ang pagtubos ay malalim na umaabot. Ang determinasyon ng pangunahing tauhan na lumikha ng isang hinaharap kung saan ang mga tao at ang mapayapang pamumuhay ng mga demonyo ay sinusubok ng paulit-ulit. Bawat hamon na hinaharap ay hindi lamang isang laban para sa kaligtasan ngunit isa ring hakbang patungo sa pagpapagaling ng mga malalim na sugat ng kanilang pinagsaluhang kasaysayan. Sa huli, ang kwento ay nagtatapos sa isang malaking pagtitipon ng mga puwersa, kung saan ang tao, mga demonyo, at mga dwarf na tropa ay nagkakasama, pinapagana ng isang karaniwang layunin. Bawat tauhan ay nagdadala ng kanilang natatanging lakas, ipinapakita ang kayamanan ng kani-kanilang mga kultura habang binibigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaisa. Sa huli, ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa bingit ng isang bagong panahon, puno. May pag-asa at kawalang katiyakan. Ang bisyo ng isang lungsod kung saan ang mga tao at demonyo ay maaaring magkasamang mamuhay ng mapayapa. Ang eksena ay nagsisimula sa isang masiglang kampo, kung saan isang grupo ng mga tauhan ang nagtipon upang maghanda para sa nalalapit na labanan. Ang atmosfera ay puno ng pananabik at pagkabahala. Ngunit ang pagkakaibigan ay lumalabas habang sila ay nakikilahok sa masiglang talakayan tungkol sa kanilang mga estratehiya at mga tungkulin. Sa gitna ng lahat ay isang karakter na kilala bilang Lord Firo, na kumuha ng responsibilidad ng pamumuno sa koponan sa ganitong hidwaan. Habang sila ay nagtitipon, ang unang bagay na dapat gawin ay ang negosyo ay suriin ang kanilang mga puwersa at ang kaaway na kanilang hinaharap. Ang kabilang panig ay nagmamayabang ng isang napakalakas na puwersa ng 12,000 sundalo, habang ang ating mga bayani ay tanging 2,000 lamang ang kayang ipunan. Sa kabila ng mga pagsubok, sila ay matatag. Kinilala nila ang nakakatakot na hamon sa hinaharap, ngunit kinikilala rin nila ang lakas ng kanilang pagkakaisa at ang mga estratehikong bentahe na maaaring magbago ng takbo ng laban pabor sa kanila. Isang karakter ang matalinong nagsabi na hindi nila kailangang makipaglaban ng harapan, sa halip, maaari nilang gamitin ang kanilang mga kalakasan, kanilang kapaligiran at mahika upang makakuha ng kalamangan. Ang dialogo ay dumadaloy ng maayos sa pagitan ng tactical, mga pagsasaalang-alang at magagaan na sandali, habang nagbibiruan at nagkukwentuhan. Pinag-uusapan nila ang kapangyarihan ng mahika at ang pangangailangan ng tamang oras sa kanilang mga darating na galaw. Isang tauhan. Masayang ipinaliwanag ang isang spell na nakatulong sa kanila na makamit ang mga kahangahangang tagumpay sa maikling panahon. Lalo pang binibigyang diin ang kahalagahan ng kanilang mahika. Habang nag-iistratahiya sila, ang katatawanan nakatagpo sa kanilang mga pag-uusap ay nagpapakita ng masiglang kalikasan ng kanilang grupo, bawat miyembro. Nag-aambag hindi lamang ng kanilang mga kasanayan kundi pati na rin ng kanilang personalidad sa halo. Habang ang grupo ay tumitibay, ang kanilang mga plano, inilipat nila ang kanilang atensyon sa mga paghahandang kinakailangan upang suportahan ang kanilang mga tropa. Pinagninilayan nila ang mga low-high stake ng supply ng pagkain, na mahalaga para mapanatiling may lakas ang kanilang mga mandirigma sa panahon ng ang laban. May kaunting kasiyahan at biro tungkol sa pagluluto, at nagbibiro sila tungkol sa paggawa ng isang napakalaking dami ng sinangag para mapanatili ang lahat.
Ang masayang sandaling ito ay nagpapakita ng kanilang talas ng isip at kakayahang makahanap ng kasiyahan kahit sa mga malupit na sitwasyon, na nagpapakita ng lalim ng kanilang mga karakter. Gayunpaman, nagbabago ang mood habang bumabalik sila sa bigat ng kanilang misyon. Pinag-uusapan ng grupo ang presensya ng mga gumagamit ng mahika ng kaaway sa kanilang hanay at ang mga potensyal na spells na maaaring gamitin laban sa kanila. Naiintindihan nila na ang paghahanda ay susi, at kailangan nilang asahan ang mga galaw ng kaaway. Binibigyang diin ng leader na maaari nilang samantalahin ang mga kahinaan ng kaaway. At sa tamang estratehiya, maaari nilang gawing kalamangan ang kanilang kakulangan sa bilang. Habang ang ilang miyembro ng koponan ay nagpapahayag ng takot at pagkabahala, ang iba naman ay pinapalakas ang kanilang loob. Naalala nila ang kanilang layunin, ang protektahan ang kanilang tahanan at mga mahal sa buhay. Bawat tauhan ay nagmumuni-muni tungkol sa kanilang personal na interes sa laban na ito, ipinapakita ang kanilang mga motibasyon at kung bakit sila lumalaban. Sila ay hindi lang isang grupo ng mga mandirigma, sila ay mga kaibigan at kakampi na sabay-sabay na hinarap ang mga pagsubok at handa nang harapin ang isa pa. Habang pinaplanong mabuti ng mga tauhan ang kanilang mga plano, mayroong pakiramdam ng pagkakaisa at determinasyon na bumabalot sa hangin. Pinagtitibay nila ang kanilang pangako sa isa't isa at sa layunin. Nangangakong susuportahan ang isa't isa anuman ang mangyari. Ang leader, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad, pinapalakas ang loob ng grupo, pinapaalalahanan sila na ang kanilang ugnayan at mga pinagsamahan ay kanilang pinakamalalaking lakas. Sa pagkakaayos ng estratehiya, kinokolekta nila ang kanilang mga suplay at armas. Pinaghahandaan ang laban na darating. Ang mga paghahanda ay nagtatapos sa isang sandali ng katahimikan, kung saan bawat isa ay kumukuha ng sandali upang pagmuni-munihan ang kanilang haharapin. Ito ay isang masakit na paalala ng kaseryosohan ng kanilang misyon at ang kawalang katiyakan ng labanan. Ngunit pati na rin isang pagdiriwang ng kanilang tapang at determinasyon. Ang kwento ay lumilipat sa aktwal na labanan, kung saan tumitindi ang tensyon habang nakakasagupa nila ang kaaway. Puwersa, ang mga unang laban ay matindi, at ipinatutupad ng mga bayani ang kanilang mga plano, gamit ang mahika at matatalinong taktika upang malampasan ang mas malaking kaaway. Ang laban ay nagpapakita ng pag-unlad at kakayahan ng tauhan, bawat isa ay nag-aambag sa sama-samang pagsisikap gamit ang kanilang natatanging mga talento. Sa gitna ng kaguluhan, ang ugnayan sa pagitan ng mga lakas ng karakter sinasalubong nila ang isa't isa, nagpapalitan ng mga nakakanganyong salita at makahanap ng lakas sa kanilang pinagsamang determinasyon. Ang kombinasyon ng mahika, estratehiya, at pagkakaibigan, lumilikha ng isang makapangyarihang puwersa, pinapatunayan na kahit mahalaga ang mga numero, madalas na mas nangingibabaw ang puso at pagkakaisa. Purong lakas. Habang umuusad ang labanan, nahaharap ang ating mga bayani sa maraming hamon at pagkatalo. Ngunit, sa bawat hadlang, sila'y umaangkop at nalalampasan ito. Ang patnubay ng lider, kasabay ng hindi matitinag suporta ng koponan, ginagabayan sila sa gitna ng bagyo, pinapatunayan na kahit sa pinakamadilim na mga sandali, maaaring sila'y magtagumpay. Ang rurok ng labanan ay patunay ng kanilang paglago at katatagan. Bawat karakter ay nakakahanap ng kanilang sandali upang magningning, maging sa pamamagitan ng isang kahangahangang pagpapakita ng mahika. Isang matapang na gawa, o isang matalinong tactical na hakbang. Hinarap nila hindi lamang ang kaaway kundi pati na rin ang kanilang mga takot at pagdududa, lumalabas na mas malakas at mas nagkakaisa kaysa dati. Sa isang mundong pinagdudurog ng konflikto sa pagitan ng mga tao at ng hukbo ng demonyo, sinisimulan natin ang ating kwento sa hukbo ng Daisy, pinangunahan ng isang matapang na commander na ang pamumuno ay kamakailan lamang nagdala ng isang mahirap na tagumpay. Ang tagumpay na ito, na minarkahan ng estratehikong talino at hindi matitinag na lakas ng kanyang mga tropa, ay naging ilaw ng pag-asa para sa kanyang mga tao. Gayunpaman, ang landas sa hinaharap ay nananatiling puno ng mga hamon. Habang humuhupa ang alikabok mula sa labanan, tinipon ng commander ang kanyang pinakamalapit na mga tagapayo. Sinalita nila ang isang kagyat na misyon, ang maglakbay patungong Zenoibia, isang mahalagang bansa sa alyansa ng mga lungsod. Ang paglalakbay na ito ay kritikal, oras na upang makipag-usap ng kapayapaan sa mga puwersa ng hari ng mga demonyo.
Isang kinakailangang hakbang upang matugunan ang lumalalang tensyon at pagdududa sa isa't isa sa pagitan ng kanilang mga pangkat. Tumanggo ng seryoso ang tagapayo, alam ang mga kahihinatnan ng paglalakbay na ito. Pinag-usapan nila ang kamakailang pagkain. Mga kakulangan na bumabalot sa kanilang mga lupain, isang direktang resulta ng patuloy na labanan. Ang commander ay nakaramdam ng bigat ng kanyang responsibilidad. Kung makakakuha sila ng alyansa sa Zenobia, maaring hindi lamang nila matiyak ang kanilang kaligtasan kundi pati na rin magtaguyod ng isang marupok na kapayapaan. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga sundalo ay ramdam, puno ng parehong katapatan at pangamba. Habang pinapakalma sila ng lider, napansin niya ang mapaglarong Burwan sa mga batang sundalo, na kinakabahang tumatawa sa kaisipang pamahalaan nang wala siya. Sa huling pangako na pagbabalik, ang commander ay nagsimula sa kanyang paglalakbay patungong Zenobia. Ang kanyang puso ay mabigat sa bigat ng negosasyon, ngunit determinado siyang makamit ang mas magandang kinabukasan para sa parehong tao at demonyo. Pagdating niya sa Zenobia, sinalubong siya ng mga kinatawan nito. Partikular na isang batang babae na nagngangalang Yuria, na parehong matalino at masigla. Yuria, ang anak na babae ng pinuno ng Zenobia, ay nagpasalamat sa komandante. Nakaraang tulong, si Yuria ay hindi lamang isang kinatawan, siya ay isang ilaw ng pag-asa, na sumasalamin sa posibilidad ng pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ang commander ay nagpakilala at nagsalita tungkol sa kanyang pagnanais na kapayapaan, na nagpapakita ng kanyang sariling pagkakakilanlan bilang isang mage. Ang pagbubunyag na ito ay mahalaga. Ipinakita nito na sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagkakaroon sila ng pagkakapareho sa kanilang laban. Ang kanilang mga pag-uusap ay lumipat mula sa mga nakaraang sama ng loob patungo sa mga hinaharap na posibilidad. Gayunpaman, ang mga anino ng kanilang mga kasaysayan ay nananatili. Ang mga ugnayan ng pamilya ni Yuria ay nagpalala sa mga negosasyon, lalo na nang lumitaw ang paksa ng kasal, na maaaring magbigkis ng mas matatag ang kanilang mga bansa. Ang commander ay nagulat sa mungkahing ito, na pagtanto na ang pagsasama ng kanilang mga personal na buhay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa tanawin ng politika. Habang nilalakbay nila ang maselang pag-uusap, dumating ang isang agarang mensahe, nagbabala tungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga suwail na demonyo, dumating na ang kaguluhan. Sa kanilang pintuan, sa mabilis na paglipat mula sa diplomasya patungo sa depensa, pinangunahan ng commander ang mga tropa. Ipinapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa sa harap ng pagsubok. Habang naghahanda silang harapin ang kaaway, ang ugnayan sa pagitan ng commander at Yuria ay lalong tumibay, bawat isa ay kinikilala ang halaga ng kanilang misyon. Habang inumpisahan ng mga suwail na demonyo ang kanilang pag-atake, nagkaroon ng kaguluhan. Ang hukbo ng Daischi ay lumaban ng buong tapang kasama ang mga tagapagtanggol ng Zenobia, bawat hampas ay umaabot sa kanilang pinagsamang pangako sa kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ang commander at si Yuria ay naglaban ng magkasama, isang simbolo ng pagkakaisa na kanilang pinagsisikapan. Habang humuhupa ang alikabok at naitaboy ang mga suwail na demonyo, nakatayo sila sa gitna ng mga guho, ang pag-unawa na ang laban para sa kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa mga laban na nanalo o natalo kundi tungkol sa tiwala, kooperasyon, at mga pinagsasaluhang pag-asa. Pagkatapos ng pangyayari, nagmuni-muni ang commander at si Yuria tungkol sa ang kanilang paglalakbay, kinikilala na ang daan patungo sa kapayapaan ay hindi magiging madali. Gayunpaman, determinado silang magpatuloy, hakbang-hakbang, magkasama. Nagtatapos ang kwento sa pangako ng mga hinaharap na negosasyon at ang pag-asa na sa pamamagitan ng pag-unawa at kooperasyon, ang kanilang dalawang mundo ay maaaring magsimulang magpagaling. Habang naglalakad sila pabalik patungo sa Zenobia, sumikat ang bagong bukang liwayway sa abot tanaw, na nagbibigay liwanag sa mga posibilidad na naghihintay. Puno ng pag-asa ang puso ng commander, pag-asang maaring mapagaling ang mga sugat ng digmaan. Sa isang bagong kabanata na maaaring isulat para sa parehong tao at demonyo. Maligayang pagdating sa kwento ni Yuria. Isang batang babae na kumakatawan sa alyansa ng L3 Octave sa isang mundong puno ng politikal na intriga at panganib. Ang kwento natin ay nagsisimula sa isang hindi inaasahang pagkikita sa pagitan ni Yuria at isang commander mula sa Rail na hukbo.
Tumaas ang tensyon habang nakatayo sila sa bingit ng labanan, parehong nag-iingat sa isa't isa ngunit nakatali sa ang pangangailangan ng kanilang mga kalagayan. Ipinakilala ni Yuria ang kanyang sarili nang may pakiramdam ng kagipitan. Ang commander, isang matatag na presensya, ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga motibo at intensyon, sinisiyasat ang kanyang kaalaman sa kalakaran ng politika. Sa kabila ng malubhang kalagayan ng kanilang pulong, nananatiling matatag, determinado na protektahan ang kanyang mga tao at tuparin ang kanyang mga responsibilidad bilang kinatawan ng kanyang alyansa. Habang nag-uusap sila, napagtanto ng commander na pareho nilang kailangan ang isa't isa. Suporta. Mas mataas ang pusta kaysa sa kanilang hitsura, at kailangang mag-navigate ni Yuria sa isang mundo kung saan ang mga alyansa maaring magbago sa isang iglap. Ang commander ay nagmungkahi ng isang hindi pangkaraniwang kasunduan, kung papayag si Yuria na maglingkod bilang kanyang katulong, paprotektahan niya siya at ang kanyang mga tao. Ang mungkahing ito ay ikinagulat ni Yuria, na nagdulot sa kanya ng pagdududa. Ang mga termino at kung ano ang maaaring mangyari sa ganitong uri ng relasyon. Sa pamamagitan ng mapaglarong palitan ng biro at hindi pagkakaintindihan. Si Yuria ay nag-iisip-isip tungkol sa ideya ng pagiging isang katulong, sa kabila ng kanyang paunang pag-aalinlangan. Ipinapahayag niya ang tunay na pagnanais na tumulong, nais na makapag-ambag sa layunin ng commander habang patuloy na tinutupad ang kanyang mga sariling pangako. Sa mga sandaling ito ng negosasyon at katatawanan na, ang kanilang mga karakter ay nagsisimulang magbukas, na nagpapakita ng kanilang mga lakas at kahinaan. Gayunpaman, ang katahimikan ay panandalian lamang. Mga madilim na puwersa ang nagbabadya, hindi lamang ang tahanan ni Yuria kundi pati na rin ang pundasyon ng mga alyansang sinusubukan nilang buuin. Habang naghahanda ang commander para sa potensyal konflikto, pinagkakatiwalaan niya si Yuria ng mahahalagang gawain, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa at tiwala sa panahon ng krisis. Ang determinasyon ni Yuria ay sinusubok habang hinaharap niya ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang takot, kinikilala niya ang pangangailangang bumangon sa pagkakataon, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa ang mga taong umaasa sa kanya. Ang commander, gayon din, ay nagpapakita ng mas mapagmalasakit na bahagi, na nagpapakita na ang kanyang mga protection na instinct ay lampas sa simpleng tungkulin, talagang nagmamalasakit siya kay Yuria at sa kanyang kapakanan. Lumalalim ang kanilang relasyon habang nag-iistratahiya sila laban sa nalalapit na banta, at natutuklasan ni Yuria. Sarili niyang lalong nahihikayat sa lakas at determinasyon ng commander. Ang dialogo sa pagitan. Sila ay nagiging mas mayaman, na nagpapakita ng lumalaking respeto at pag-unawa sa isa't isa. Nagbabahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan, na nagpapakita ng mga pain ng dala nila at mga pag-asa para sa hinaharap. Habang ang kwento nagaganap, humaharap sila sa maraming hamon, kabilang ang mga sagupaan sa mga puwersa ng kaaway at mga sandali ng pagdududa tungkol sa kanilang napiling landas. Ang tensyon ay tumitindi, at bawat engkwentro ay nagiging pagsubok sa kanilang katapatan, sa isa't isa at sa kani-kanilang mga dahilan. Si Yuria ay lumilitaw bilang isang malakas na tao sa kanyang sariling karapatan. Ipinapakita ang kanyang mga katangian sa pamumuno at likhain. Sa isang mahalagang sandali, nagawa nilang malampasan ang kanilang mga kalaban at makamit ang isang makabuluhang tagumpay. Ang tagumpay na ito ay nagpapatibay sa kanilang ugnayan at nagbibigay daan sa kanila na talakayin ang mga susunod na hakbang sa kanilang alyansa. Nagpasya silang gawing formal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang lihim na kasunduan. Binibigyang diin ang pangangailangan ng pagiging confidential upang maprotektahan ang kanilang mga plano mula sa posibleng pagtataksil. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, nagsagawa ng seremonya sina Yuria at ang commander upang ipagdiwang ang kanilang bagong alyansa. Napapalibutan ng mga kaibigan at kaalyado, nangako silang magtulungan upang harapin ang mga hamon. Maunahan, may pakiramdam ng pagdiriwang, ngunit may pag-unawa rin na ang daan ay puno ng hirap habang sila ay nagpalitan ng mga pangako. Ang hangin ay puno ng pag-asa at kawalang katiyakan, isang paalala ng ang kahinaan ng kapayapaan sa kanilang mundo. Sa mga huling eksena, nagmumuni-muni si Yuria sa kanyang paglalakbay. At ang mga pinili niyang desisyon, napagtanto niya na ang pagiging katulong ng commander ay hindi isang
limitasyon kundi isang natatanging pakikipagtulungan na nagbibigay kapangyarihan sa kanya. Magkasama, sila ay handang navigahin ang mga komplikasyon ng kanilang mga tungkulin, handang harapin ang anumang maaaring sumunod. Ang kwento ay nag-iiwan sa atin ng pakiramdam ng pag-asa, binibigyang diin ang mga tema ng pagkakaisa, katatagan, at ang lakas na matatagpuan sa mga hindi inaasahang alyansa. Yuria at ang commander, mga estranghero, ay nakabuo ng koneksyon na lumalampas sa kanilang unang pagkikita, at habang tinitingnan nila ang hinaharap, determinado silang harapin ang mga hamon sa hinaharap, ng magkasama. Sa isang mundong puno ng alitan, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap habang nag-iisip ng estratehiya ang mga komandante laban sa nalalapit na banta ng digmaan. Ang ating bida, isang determinadong lider na si Ikusama, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang magulong alyansa habang tumataas ang tensyon, nagpalitan siya ng maiinit na salita sa kanyang mga tagapayo. Habang ang multo ng isang makapangyarihang kaaway ay nagmumulto sa likuran, Ikusama ay natutunan na ang nalalapit na pag-atake ay malapit na, at nauubos na ang oras. Pinamumunuan niya ang kanyang mga tropa ng may katumpakan. Tinitiyak na sila ay handa para sa mga hamon sa hinaharap. Sa gitna ng kaguluhan, isang pakiramdam ng pagkakaibigan nagsisimula ng mabuo habang umaasa siya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaalyado para sa suporta. May halo ng pangangailangan at lutasin habang pinaplano nila ang susunod na hakbang. Bawat karakter ay ipinapakita ang kanilang mga lakas at kasanayan. Ang usapan ay nagiging dramatiko nang dumating ang balita tungkol sa isang makapangyarihang hukbo ng kaaway na naghahanda na umatake. Pinag-uusapan ng mga lider ang kanilang lumiliit na mga yaman at ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Binibigat nila kanilang mga pagpipilian, nag-iisip ng isang mapanganib na laban-laban sa mga matitinding kalaban. Ang atmosfera ay puno ng tensyon, puno ng pag-unawa na ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, iba't ibang tauhan ang nagpapahayag ng kanilang mga alalahanin at takot, na nagpapakita ng kanilang natatanging pananaw. Bawat boses ay nag-aambag sa kolektibong estratehiya habang kinikilala nila ang kahalagahan ng pagkakaisa sa ang mukha ng pagsubok. Ang ilan ay naniniwala sa kanilang layunin, habang ang iba ay may pagdududa tungkol sa kanilang kakayahang malampasan ang mga hadlang na nakaharap sa kanila. Ang kwento ay nagbabago habang nag-aalok ang mga kaalyado ng kanilang suporta. Pinatitibay ang ideya na ang kanilang sama-samang lakas ay maaaring magpabago ng takbo ng sitwasyon pabor sa kanila. Sama-sama silang nagtipon, nagkakaisa sa isang layunin at may determinasyon na protektahan ang kanilang bayan mula sa ang mga madilim na puwersang nagbabanta na limunin ito. Sa sandaling umabot na sa rurok ang tensyon, naghahanda sila na ilunsad ang isang kontra-offensiba. Ang utos na umatake ay umuukit sa mga hanay, at ang atmosfera ay puno ng pananabik. Bawat karakter ay nag-aaklas para sa laban na darating, pinapagana ng ang pagnanais na protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay at muling makamit ang kanilang kalayaan. Habang lumalala ang labanan, ang ating mga bayani harapin ang maraming hadlang. Ang laban ay brutal, puno ng sakripisyo at mga sandali ng kabayanihan na sumusubok sa kanilang determinasyon. Bawat laban sa kaaway ay nagpapakita ng tunay na kalikasan ng kanilang mga karakter. Ipinapakita ang katapangan, talino, at bigat ng kanilang mga desisyon. Sa isang kapanapanabak na sandali, sinasalubong nila ng harapan ang kanilang kaaway. Ang labanan ay nagiging pagsubok hindi lamang sa pisikal na lakas, pero pati na rin ang estratehikong pag-iisip. Ikusama ang namumuno sa kanyang mga puwersa sa labanan, na isinasakatawan ang mga katangian ng isang tunay na lider. Ang pusta ay hindi kailanman naging mas mataas, at ang kinalabasan ng salpukang ito tutukoy sa kapalaran ng kanilang mundo. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagkakaisa, nagagawa nilang itulak pabalik laban sa papalapit na kadiliman. Ang alyansa ay nananatiling matatag, pinapatunayan na kahit sa manunulat ng tala-arawan ng mga pangyayari, pag-asa at pagkakaibigan ay maaaring magtagumpay. Ang mga alingaw ng tagumpay ay umaabot. Ngunit ang mga sugat ng labanan ay nananatili, paalala ng mga sakripisyong ginawa sa daan. Sa kabila ng alingaw ng labanan, habang humuhupa ang alikabok, nagmumuni-muni ang mga tauhan sa kanilang paglalakbay. Kinilala nila ang lakas na
Nakuha nila mula sa isa't isa, napagtanto na ang mga ugnayang nabuo sa ang laban ay hindi matitinag. Sa isang pakiramdam ng muling natagpo ang layunin, nangako silang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kanilang bayan, alam na ang digmaan ay malayo pa sa katapusan. At kaya, sa pangako ng mga hinaharap na laban. Sa hinaharap, ang ating mga bayani ay handang harapin ang anumang hamon na darating, nagkakaisa sa kanilang determinasyon at hindi natitinag sa kanilang paghahanap ng kapayapaan. Sa isang mundo kung saan ang mahika ay humahalo sa karaniwan. Ang kaguluhan ay nagbabadya sa abot tanaw. Ang kwento natin ay nagsisimula sa gitna ng masiglang gawain, kung saan ang mga boses ay umaabot sa rurok. Sa kagipitan at pananabik, ang hangin ay puno ng tensyon, habang ang mga pangkat ay naghahanda para sa labanan. Na maaaring magbago ng takbo ng kanilang pag-iral. May mga bagay na hindi tama, may isang tinig na tumatawag. Takot na halata sa kanilang tono, anong nangyayari, dumaan na ang gabi, pero nandito pa rin kami. Dapat tayong kumilos ng mabilis, ang mga alingaw ng kalituhan ay kumakalat sa pagtitipon, na nagpapakita ng halo-halong takot at determinasyon. Sa gitna ng karamihan, may isang figure na lumalapit, isang batikang mandirigma na may karanasan sa labanan, mga peklat na nakaukit ng malalim sa kanilang balat. Nakatagpo na kami ng mas malalalang sitwasyon, anila, sinusubukang ipalaganap. Tapang sa kanilang mga kasama. Kung tayo'y magsasama, wala tayong puwersang hindi natin malalampasan. Kanilang mga salita, umugang sa madla, nagpapalakas ng kanilang loob, ngunit ang bigat ng kawalang katiyakan ay mabigat pa rin sa hangin. Habang umuusad ang pag-uusap, may mga bulong-bulungan tungkol sa isang hari ng mga demonyo, isang makapangyarihang figure na namumuno. Isang hukbo ng kadiliman. Nagpalitan ng tingin ang mga sundalo. Ang kanilang determinasyon ay sinubak ng pag-iisip na haharapin. Ganitong kaaway. Ano ang kalaban natin? Isang sundalo ang nagtanong, nanginginig ang boses. Totoo ba na ang hari ng mga demonyo ba ay may walang kapantay na kapangyarihan? Maaari ba tayong tunay na umasa na mapapabagsak natin siya? Isa pang mandirigma, na may nag-aalab. Pagpupunyagi sa kanilang mga mata, tumugon, nakaharap na kami ng mga halimaw dati. Oo, siya ay makapangyarihan, pero kami, mayroon ng isang bagay na wala siya, pagkakaisa. Lumalaban kami hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa aming mga tahanan, aming mga pamilya. At para sa isa't isa. Isang sigaw ng pagkakaisa ang umusbong mula sa grupo, ang kanilang mga espiritu ay pinasiklab ng pangako ng kapatiran ngunit, sa ilalim ng tapang, may takot na nagkukubli sa puso ng marami. Habang lumalalim ang gabi, mga anino, lumapit ng dahan-dahan, at ang mga mandirigma ay nagtipon-tipon, nagkukwentuhan ng mga kwento ng mga nakaraang laban, bawat buntot. Patunay ng kanilang katatagan, mga alaala ng mga pumanaw na kasama, ang bigat ng pagkawala, at ang mga peklat ng ang mga nakaraang alitan ay humuhubog sa kanilang determinasyon. Dapat nating parangalan ang mga nakipaglaban bago tayo, isang sundalo. Murmurs, ang kanilang tinig ay isang tahimik na paalala ng mga sakripisyong ginawa. Bigla, isang malakas na tunog ang umuugong. Sa hangin, sinisira ang kanilang sandali ng pagninilay. Maghanda kayo, may sumisigaw. Pagdagsa ng pangangailangan sa kanilang mga salita. Ang kaaway ay lumalapit, ang mga mandirigma ay nagmamadali, humihila ng mga sandata at kumukuha kanilang mga posisyon. Ang atmosfera ay tumitindi sa pananabik, ang sandali ng paghuhukom ay nasa kanila na. Ang mga unang sulyap ng kaaway ay lumilitaw mula sa dilim, mga nakabalot na figure na kumikilos ng may masamang balak. Biyaya, ang tensyon ay tumitindi habang mahigpit na hinahawakan ng mga mandirigma ang kanilang mga sandata, ang kanilang mga puso ay kamakalabog sa makisabay sa ritmo ng nalalapit na labanan. Manatiling alerto, utos ng isang lider, tinitingnan ang abot tanaw, para sa mga palatandaan ng galaw ng kaaway. Maaring subukan nilang lokohin tayo sa kanilang mga numero, pero kami ay mas malakas kapag sama-sama habang lumalapit ang mga kalabang puwersa, nag-iipon ng lakas ang mga mandirigma, inaalala. Ang mga mukha ng mga pinaglabanan nila. Para sa ating mga pamilya, may isang tinig na tumatawag, nag-aapoy ng isang alon ng enerhiya. Sa hanay, sinasambit nila ang mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay, hinahabi ang isang tapis area ng lakas na. Pinagbubuklod sila. Nagsisimula ang labanan,
Ang tunog ng bakal ay umaabot, at ang hangin ay nagiging makapalsa. Ang amoy ng mahika at pawis. Ang mga mandirigma ay kumikilos sa isang koreograpikong sayaw ng kapahamakan. Bawat hampas nila ay patunay ng kanilang pagsasanay at determinasyon. Itulak pasulong, sigaw ng lider. Lumalampas sa kaguluhan, huwag mag-atubiling, subalit, sa gitna ng laban, isang anino ang lumalabas. Ang mismong hari ng mga demonyo. Naglalakad siya sa gitna ng digmaan, naglalabas ng isang aura ng takot na nagpapadala. Nanginginig ang mga gulugod kahit ng pinakamatatapang na mandirigma. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Binubuli niya. Ang kanyang boses ay isang nakakatakot na himig. Kayo'y mga simpleng tao lamang. Ngunit kahit sa harap ng ganitong kadiliman, ang mga mandirigma ay matatag. Doon, ang pagkakaibigan ay nagiging kalasag, isang hadlang laban sa kawalang pag-asa. Lumalaban sila hindi lamang gamit ang mga espada at mahika, kundi pati na rin ng di matitinag na diwa, na sumasakatawan sa pag-asa. Na nag-uugnay sa kanila. Sabay-sabay silang sumisigaw, ang kanilang tinig ay nagiging isang makapangyarihang pahayag. Habang patuloy ang labanan, nagsisimula ng magbago ang agos. Bawat nahulog na kaaway ay patunay ng kanilang tapang. Bawat tagumpay ay isang ilaw ng pag-asa. Ang mga mandirigma ay nagtipon sa paligid ng kanilang pinuno, na tumatakbo patungo sa hari ng mga demonyo, ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ito na ang katapusan, anila, itinaas ang kanilang armas. Sa isang matinding salpukan, ang pinuno at ang hari ng mga demonyo ay nakikipaglaban sa isang matinding duelo, ang mahika ay kumikislap sa hangin habang ang dalawang puwersa magbanggaan. Ang larangan ng digmaan ay nagiging isang bagyo ng liwanag at anino, at ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa ang balanse. Ngunit kahit sa pinakamadilim na mga sandali, may isang sinag ng pag-asa na sumisikat. Ang mga mandirigma, nagkakaisa at matatag, natatagpuan ang lakas sa kanilang pinagsamang layunin. Naalala nila kung bakit sila lumalaban. Para sa mga ugnayang kanilang nabuo, mga pangarap na mahalaga sa kanila, at ang liwanag na nagniningning kahit sa pinakamadilim na panahon habang lumalakas ang laban, pinagsasama-sama ng mga mandirigma ang kanilang natitirang lakas. Handa na suportahan ang kanilang lider sa anumang paraan na kanilang makakaya. Kasama ninyo kami, sigaw nila, ang kanilang mga boses. Umaangat sa gitna ng kaguluhan, at sama-sama, sila'y sumulong, tumatama sa puso ng hari ng mga demonyo. Kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagaganap ang isang pagbabago. Ang pinagsamang lakas ng kanilang pagkakaisa ay nakabibighani, ang mga madilim na puwersa, at sa isang huling, malakas na salpukan, bumagsak ang hari ng mga demonyo. Ang tagumpay ay umaabot sa lahat. Ang hangin, isang matagumpay na koro ng pag-asa at katatagan. Humihingal, nagtipon-tipon ang mga mandirigma. Kanilang lider, pagod ngunit hindi nag-api. Nagyakapan sila, ang mga luha ng ginhawa at saya ay nagsasama sa pawis. At alikabok ng labanan. Nagawa natin ito, bulong ng isa, isang ngiti ang sumisibol sa pagod. Haharapin natin ang dilim at lumabas na mas malakas. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat sa abot tanaw, pinapinturahan ang kalangitan ng mga kulay ng ginto at pula, ang mga mandirigma ay nakatayo ng matangkad. Hinarap nila ang mga hadlang na tila hindi matutumbasan at nakarating. Nagtagumpay, nagkaisa sa kanilang pinagsamang paglalakbay at mga ugnayang kanilang nabuo. Sa mundong ito ng mahika at katapangan, napatunayan nila na kahit sa harap ng kawalang pag-asa, ang pag-asa ay maaaring magtagumpay, at magkasama. Kaya nilang malampasan ang anumang dilim na nagtatangkang banta sa kanilang pag-iral.